que to die. Pray we'll find your love. Quiero estar. And hold it in our hearts. Ricordarci che When stars go out each night. nascerà nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quando felice When shadows fill our day. me to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be. Nagpaminaw ka sa istasyon DYWC, Radyo Bandido, Tuldok sa impormasyon, maaksyon, madrama, makalinaw. DYWC, usong inuulo sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya sa kusog na 5,000 watts. Nagbandido, gikan sa Sibulan, Negros Oriental. Alas 8:28. Hain na ba kita karon sa dalan sa atong kinabuhi? Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me Unsa ba nga matang sa dalan ang atong gisubay? comfort me through all the pain that life may bring. Unsa ba ang mga libaong nga atong nasinati diha sa pagsubay sa dalan sa kinabuhi? Lead me, Lord. Unsa man usab ang kahapsay sa dalan nga atong giagian? Kini ug ang uban pang mga pangutana mo'y atong tubagon nining atong tulunganon. Panaw sa pagtuo. Duyog kamo kanamo nining usa ka takna nga pagpanaw sa atong pagtuo diha sa dalan sa kinabuhi. Panaw sa pagtuo. Dinhi lamang sa DYWC. Ang radyo haduol sa inyong kasing-kasing. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Maayong gabi mga kaigsuunan ug sa tanan natong mga tigpaminaw. Kung asa maabot kining atong sibya karong gabi una, amo kamong gihangyo nga pabilin kamo dinha kung asa man kamo karon aron inyong makabot ang mga pagtulunan karong gabi una. Ang among idalit kaninyo usa ka talagsaon nga hugna sa atong tuglanon nga panaw sa pagtuo. Pasaylua kay wala si Father Ram karong gabi una, munang kami iyahang sangunan nga musalo sa iyahang oras. Pasaylua sa mga kaigsuunan nga medyo na late jud mi kay dunay mga kakulian nga dili gud namo dili man mo mapugnan. So dili ta magdugay kay murag late na gyud kaayo ta. Karong gabi una among ipaambit ang usa ka sama na sa akong gisulti ang usa ka talagsaon nga hugna tungod kay niining gabi una duna kami duha ka mga bisita. Amo gud silang gituyo og imbitar karong gabi una aron sila makapaambit sa mga ngano giunsa
ug unsay mga panghitabo nganong nga nibalik sila, or what were the events leading to their conversion and what made them embrace the Catholic faith. So mga kaigsuunan, pabilin ka mo, ayaw ka mo og ayaw ninyo balhina ang inyong istasyon, dili lang gyud hangtod kita manguman kay ato silang buhian mga alas 9 kay kinahanglan pa sila nga mobiyahe sa Cebu. So basin unya mahabilin sila sa ilahang biyahe, so kinahanglan atong utilize maayo ang oras para doon na po tayo mga mapupo nga mga pagtulunan nga no sila nga atong giimbitar karong gabiuna. So magsugod na ta, ato silang hatagan sa ilang kaugalingon nga mga time to give their background before we will start to the very core of what this topic is all about. So go na tayo. Atong mga suking tigpaminaw nining atong programa nga Panaw sa Kamaturan, kauban sa ato karong mga host nining maong programa, kauban ni Father Julius o Sister Tess and Sister Amy. Sa atong tanan tigpaminaw sa tanan nga niya karon dinhi, ania kami, ako si Pastor Noe Dura sa Cebu City na giinbitar karon. Ako mapasalamaton sa inyong pag-inbitar kanako kauban ni Attorney Rofil nga ako usab kauban nga usa-usab ka mga converted ngadto sa simbahang Katoliko. Akong ipasalamatan kini dakong kahigayunan aron akong ikapaambit nga na kaninyo mga suking tigpaminaw ang ako ang panaw sa akong pagtuo nga gikan sa usa ka nahimugso nga dili Katoliko o sa Protestante, gigiyahan sa Ginoo nining akong panaw sa kinabuhi aron nga makadangat dinhi sa simbahan agitukod sa atong Ginoo. Attorney Rofel. Okay, salamat Pastor Brother Noe og sa kang Sister Tess og Sister Amy. Maayong gabi natong tanan sa atong mga listeners des Dumaguete City. Murag na pagaw-pagaw nako. Unya maayong gabi is tanan no nga tanan nato nga mga tigpaminaw gyud og dako na mong garbo nga giimbitar sa diri sa Dumaguete City aron sa pagpaambit sab ngadto sa mga suking tigpaminaw sa itong mga kaigsuonan diri may labot sa atong panaw sa pagtuo no sa pagkakaron sa akong part sa part ni Pastor Noe og sa parts kinitibok ang simbahan sa iyang panaw 2,000 years na kapin ang nakalabay sukad nga kini gitukod sa Ginoong Hesukristo. Amen. So sa pagpahom sa ato ang Year of Faith nga gideklarar sa atong Santo Papa, ako usab nga gipasalamatan ng Ginoo nga nakaplagan ako ang pagtuo nga adunay gitawag apostolic connection og mo ni ang mga argumento nga ako karong ipambit sa inyo mga kaigsunan na unsay hinungdan nga ako nahimo nga usa ka Katoliko karon gikan sa 15 years pastor sa Cebu City, unya dayon karon nahimo na usa ka Katoliko. Number 1, ang among pamilya mga Protestante gyud, pero historically speaking mga kaigsunan, sa akong pag-research sa history sukad sa panahon sa atong Ginoong Kristo hangtod karon, walay lain nga adunay historical record nga simbahan gitugos ng Ginoo. Una, ang simbahang Romano Katoliko. Gawas pa niya na mga mahal kong kaigsunan, dili lang nga ang inyong igsuon Pastor Noe na nagtuon sa history, gituyo ginako pag adto ang hulilan. Ug ako nakita dito nga the church in the birthplace of our Lord Jesus Christ nga tuwa dito ang Katoliko gayon nga simbahan. Manang niingon ko sa kagalingon nga personally akong nadesisyonan nga nining mao nga mga rason dili lang kana kundili naglambigit sa daghang kayong mga doctrinal reason. Akong gipasalamatan nga sa daghang mga challenges nakaabot gyud sa panaw sa pagtuo nga ni sa iyang simbahan. Okay, mga kaigsuunan, kaning atong programa karon nahisama kini sa programa sa EWTN nga gi-type nga ang title mao The Journey Home. Mora ni siya og papariha sa maong programa nga og nakabantay mo og tan-aw mo sa inyong mga TV sets o gilig mo mutanaw og EWTN. Dunay programa din nga The Journey Home nga gipakita every Monday at 8 p.m. Usa kini ka programa wherein the callers or those
those people who have been converted will call in tapos ilang i-share ilang mga conversion story. So murag susama po ning atong gihimo karon nila ni brother. Okay, brother, padayon. So, ako sang pasalamatan ang tanan nga niatin sa ato karong conversion testimony dito sa Quezon Park sa Dumaguete City. Ang tanan makigsunan nga niatin, ang tanan mga dili Katoliko nga niatin didto og naghimo mga pangutana og ako sang i-greet karon ang niya nakig-uban kanato ang akong igsoon Brother Jerry Dura. Usa na ako kaigsoon nga Pastora Eden, Pastor Sherwin Cabrera, Jade Dura, Jason Dura, Jedful o karong kagabion akong gipasalamatan sa tanang mga pastor karon, Pastor Winnie diha sa Dawin nga converted na usab. Thank you for coming. Sa tanang mga converted pastor throughout the Philippines nga naminaw ko nimo programa kay niya naman ta 76 ka 77 ka buok no ang naa sa atong record no. Praise the Lord. Gimo na mo Sister Tess, Brother Sister Amy nga we will continue the fight until the end. No? And this fight is to proclaim that the church founded by our Lord Jesus Christ is the Roman Catholic Church, the Catholic Church, Roman Catholic Church, according to our discovery, no? Dili na to ni mga makaigsunan nga dunay Katoliko na kumbinsi namo kay kami ang among trabaho kami may mangumbinsi Katoliko, no? Managingon ni Cardinal Newman nga to be deep in the history is to become Catholic, but to cease in history is to be Protestant. Kung ang usa ka pastor gani magsigbasa og history, paingon ginas pagka-Katoliko. Praise God. Hallelujah. Pero dili gini na umbasa og history na. Wa na gini, wa kitay ugma na. Pero sama sa nitabo namo no sa Pastor Winnie, Pastor Wingwing nga nibasa og history man yung Sister Tess, Sister Amy sa ato mga sawintig paminaw nga mulutaw gyud ang kamatuoran. Yes, if you seek the truth. Amen. Amen. Interesado ko yung publiko karon Brother Noe, kay ikaw usa ka pastor man gyud no. Ako ang kaagi ko sa daghang mga tinuhan sa dunya na balik ta simbahan Katoliko. Kay mo lagi nagingon nga bisag unsa ka taas prosesyon balik yung simbahan. So karon nabalik ta. Pero kanang imo may tingali og atong ma-share sa mga igsoon nga ngano nga bisan sa imong ka pastor nag-lead na ka mga tao dito, imong gipatuos lang nga katong imong kaniadto mo sakto nya karon may balik ka simbahan Katoliko. Unsay mga do na ba kay mga particular doctrine diha nga imo i-share pod kay mo share lang sa kusako para may unahon to ng imo. Una sa tanan makaigsunan nagtuog ko nga mo tinuod ang simbahan nga akong atuan sa una because of the wrong information. Kay the information we receive nga nagsimba ko ng mga Katoliko og kahoy og bato di maglagot gyud ka. Muna nga mo tanaw kas Katoliko suko kay ka kay mo may gi-feed si mo na nga nagsimba ni sila kang Mama Mary, nagsimba kang Sir San Roque. Pero actually kung mangutana dito sa proper authority wala. Ang gihatag ngadto kanila sa mga santos mao ang pagtahod, the veneration nga angay kanila. Pero ang pagsimba ngadto lamang sa Dios. Ug wala gid ay magtudlo ang Katoliko nga magsimba sa batog kahoy. Wa man ta kadungog pare nga human sa misa ningon, o mga igsuon, sugdan na natog simba ang mga batog kahoy. Wala man ningon ni ana, di ba? But ang doktrina sa Katoliko sa simbahan Katoliko klaro kay nga the highest form of worship is the Eucharist, where Christ is the center of worship, the center of celebration. So sa diha nga ni proper investigate ko mga brothers and sisters in the Lord ug sa mga pastor nga naminaw karon diha na open ang akong mata, no? Uban sa nang mapangayat sa Ginoo nga moyon ko sa iyo nga Lord, unsa gid di ay ang simbahan nga imong gitukod? Evangelical or Katoliko? Ako paminaw ng Ginoo. Sa tinuod lang, honest to goodness, ma-feel gyud ako sung kasing-kasing nga ang tubag sa Ginoo Katoliko. Wa gyud mo tubang Ginoo, o di gyud ako ma-feel nga moyon Ginoo nga born again. Ang feeling yun ako isang giunsan ako pag-research Katoliko. Doctrinally speaking, number 1 ang Eucharist. Kaysa mo akong doctrine, simbolo raman Sister Tess, Sister Amy, o sa ato mga suking paminaw. Our official teaching nga, ang ostiyang gikaon sa mga tao, simbolo ra. Muna nga sa among Christian theology ni nga gisulat diya sa amo ang Christian Theology page 1124 nga sa amo ang kanang kasaulugan sa Holy Supper sa communion pwede rin magamit og putuches, beer, juice kay kay sa amo kuan naman kanang simbolo raman. Okay. So simbolo niya Sliced bread. sa una sliced bread na niya then pagkatapos sa una kay pastor man ko inig pakalawat nako akong tipak-tipakon ang mga kuan mga skyflakes lawas ni Kristo
Mukhaon pero kung membro niya napag-isaon mo agob-agob man na mga agob-agob niya. Pagkauman niabot ang time nga mga kaigsunan nga akong gipangutana ang Biblia. Kay kami sige mig spit-sipit og Biblia. Dito gani ko na insulto nga naitanaw ko nag-observe kog misa sa inigingon sa pare nga ang ebanghelyos ng Ginoo mukis din siya sa Bible. Pero wagi ko kitag pastor nga nikis sa Bible maskin gani ako. Wagi ko kaagi nga nikis ko sa Bible makaigsuunan. Sige lang na mo sipit-sipit ang Bible mo inikis among ilok kili-kili power no. Mo na nga makaigsuunan ako nakita diha nga pagkanindot kayo sa simbahang Katoliko sa diha nga nagpalawom ko ni adto ko sa ulilan kami si Atty. Rufel, Jerusalem, Mount Sinai, Mount Nebo, Jordan, nangaligop mi dito sa Likob Galili. Kay ningon ming duha dito nga basta no murag di na mi ta kabalik dire. Mo tong pagpauli na mo di gilig-on sa Ginoo ang among baruganan. Og ang amoa nga baruganan nga simbolo honest to goodness our beloved listeners. Pagtanaw naman sa Biblia, wa gyud mabasa sa Biblia ang among argumento. Kay di wa mangyod mo ingon si Kristo nga this is the symbol of my body. It is repeated in the New Testament, Matthew 26 verse 36, this is my body. Mark chapter 14 verse 22, this is my body. Luke chapter 22 verse 19, this is my body. Never in the New Testament nga niingon nga this is the symbol of my body. Dito ko nakarealize that was 2004. Pero nagpadugay-dugay blay ko Katoliko kay kining natay mga support sa gawas, maanugnan tas dalar mga mahal kong kaigsuunan. Di mo to nga kanang nakita na ko our theology is not founded upon the written word of God. Mga mahal kong kaigsunan kay wa man gyud si Kristo nga this is the symbol of my body. Dito na justify ang claim sa balaang sa simbahang Katoliko nga when the host is consecrated by the authority of the priest, gi-offer ngadto sa amahan, gibalik kini sa amahan nga lawas na og dugo sa atong Ginoo Kristo aron mahimo nga atong espirituhanong kalanon ug espirituhanong ilimnon. Di akong giobserbahan ang mga simbahan sa mga Katoliko labi na sa katedral, daghan kay mga langga magpaduol-duol sa urna. Dito ko na malandong mga kaigsunan nga kanang naagid diha ang langit ng pagkaon, nagpaduol man ang mga langgam. Sa simbahan sa mga bunagin di makakitag langgam, tuko ra may nagpuyo dito sa amo ang mga simbahan. Walay langgam mo naay langgam mo suod basta masaag no. Pero sa simbahan Katoliko makita nimo ang mga langgam. Dito ko na hinumdum sa giingon ni King David sa Psalm chapter 84, pagkanindot sa imong simbahan Ginoo, bisan ang mga gagmayng langgam nagpaduol sa imong halaran ug ang mga guryo nagahimo sa ilang mga salag duol sa imong mga altar. Dito na ko nakita nga ang mga langgam magpaduol tungod kay naa di ang buhing pagkaon ug buhing ilimnon. Ang simbahan nga akong gipatukod 8 ka mga kapilya, ang ikawalo na aspardo. Wagi ko kitag simbahan, nihawa na lang ko sa among simbahan nga akong gipatukod. Wagi ko kitag simbahan si Sister Tis nga nisuon. Unya sa simbahan sa Katoliko kung diha sa mga katedral, wagi guryon nga adto maglupad-lupad dapit sa pultahan. Adto ginadapit sa altar. Sa sanctuary. Okay, nagduda man kung nay guryon ato maglupad-lupad dool sa pultahan, hapit na mo born again, no? Guryon na. Una nga, kung tanawin mo sa katedral ang mga langgam, adto ginaduol sa altar. Di gina atos pultahan. Muna kay makaduda mo kunta basta diyan lang pultahan dapit. Parang kabilino na naglaing tinuan ba? Muna nga, nagpasalamat ko sa Ginoo, sumala pa sa Ginoo ni Kuan ni Atty. Rufel. Laba kay mga doctrinal reason? Yes. Number 1 is the Eucharist. Karon lain na nga kung kuan. Sa una, lagot kay ko. Tungod to kay wakoy kaon-kaon sa pagkaon nga langit nun. Sige kog basa sa Biblia, sige kog study. Studying without eating is dangerous to your health. Muna nga, sige tag Bible study diha, mga kaigsunan, mga kauban kong paso, sige tag Bible study niya, watay kaon-kaon, delikado na. Ang resulta na, magtukod na po tag laing simbahan. Anang mga iskina diha, na sa laing simbahan, motorok kay nga naman. Wa man tay kaon-kaon sa lawa sa Ginoo. Ang mga Katoliko, tinuon na yung mga disagreement. Ako giobserbahan ako na, di magkasabot. Pero wag Katoliko mo kunaon na nga, magtukod ko akong simbahan kay nag-away may nga akong sister, magtukod ko akong simbahan. Wala gyud. Pero sa laing tinuan, mabikil ginagamay, lain na po ng karitola, lain na po ng karitola. Nabikil ang Bread of Life, ang iyang assistant, nabikil sa Davao, binibiya sa Bread of Life. Naghimo siya yung simbang, yung alam niya, miracle bread. Mora gihapon, bread ra gihapon, no? Lain-lain lang ang sao. So, muna nga,
di ako makaigsoon na nalipay ug akong gipasalamatan na sa kanta na to ganiha sa introductory song nga Lead Me Lord. I'm so happy that in my struggle of looking the church founded by the Lord, our Lord Jesus Christ is leading me to the church he founded, the Catholic Church. Attorney Roque. Amen. Okay, salamat kayo, Pastor Noe. Mura pagaw-pagaw man ta kay Bible exposition mo talon dito sa kinuyukang bahin sa Dumaguete. Now, nindot kayong sharing ni Pastor Noe ang Eucharist, no? O kanana ang importante sa pagkamatuod ng simbahan. Ngano man tungod kay usasad niya nakapalig-on, kami may nagkuyog, Brother Noe, niya roommate, may dito sa Holy Land, sa Israel, dito may sa Vatican, kami kapoy kuyog. Nakasamot og kalig-on sa pagtuo nga dito sa maong mga lugar, ang Catholic Church maoy naa. Kadtong mga places like Balayan San Pedro, kadtong mga Kasal sa Kana, ipang-preserve na katong kang Mama Mary nga balay dunay langob dito. Ipang-preserve sa ilawom niya simbahan to sa taas, ana sa dako no niya, puro underground dito. So kining mga lugar ang nag-preserve ang atong simbahan Katoliko ana ka mihatag ta og value niining maong mga butang. Unya kung aton tan-aon, mao bitaw nga dugang kana sa Eucharist, importante Brother Noe, o sa tama igsuon karon mga naminaw no nga kana magong valid nga pagkonsagrar. Kano sabta may valid ang consecration kung kanang maong consecration na agihimo sa true church. Kay kung Skyflex nang gi pikas-pikas nya dito sa lain nga nagkonsagrar kadudahan pa diin mikuha authority, no? Kay doon na may authority yon, no? Doon ay teaching authority of the church, doon ay otoridad yon. Ngano ni abot ka diha? Kay ma-question man kana sa imong pagsangyaw diin magag-authority. Ngano ni sangyaw man ka? Because remember, mo ni nagduga nakapalig-on na to sa atong pagtuong Katoliko tungod kay ang Biblia nag-ingon sa Mateo 7:21-23 og kanana ang San Mateo 24:4 ngadto 5 kamo 24:25, 2 Corinto 11:4 kamo 3:15, dunay manunga nga mga mini nga mga magtutudlo, mga mini nga mga Mesiyas ayaw bugtuo. Mo na mingon bitang Ginoo daghan mag-ingon kana ko Ginoo apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung mabot ang adlaw sa paghukom, daghay maingon ako, daghay masukmat. Ginoo dili ba si mo ngalan nagsangyaw man mi? Di ba si mo ngalan nagsimba man mi nagpapahawa man mi giyawa? Naghingilin man mi mga demonyo? Di ba sa imong ngalan nag-ayaw mi mga masakiton? Pero ako moingon niya kanila, wa ko makaila ninyo, pahawa mong mga magkasala. Amen. So bisan dahil mo invoke kag you are bringing the name of Jesus Christ, you are bringing the name of God. Dili kay matubos San Pablo bisan pag usa ka anghel magdadaog laing ebanghelyo nga dili sama sa ebanghelyo nga giwalis mga apostoles, dili sa authentic. Ngano man, so dunay authority, buti pasabot dunay authority kinsa may gitagag authority. Ang atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo man pinaka-importante nga atong i-establishar sa Bible that Christ built a church. Mo na unang premise. Ang supporting premise mao nga that the church built by Christ is infallible in matters of faith and morals. Amen. O unsa na nga simbahan, akong ipamatud-an nga kini mao ang one holy Catholic and Apostolic Church. Wow. Sa dihang ma-prove na to nga kining maong one holy Catholic and Apostolic Church mo true church, then mao na simbahan nga di masayop sa teaching og ang consecration atol sa pagkonsagrar sa pan ug bino mao na nga tinuod mga verily sa pagkatinuod kini mao ang akong lawas. So ay na kini simbolo sa akong lawas. So dinang nidawat na sa atong Ginoong Jesucristo diha ang power ba, ang authority sa paghatag ana og pandong ana, pagkonsagrar ana. Mo na importante nga naman, the only church that can trace back its history from the apostles and from Christ is the Roman Catholic Church. Amen. Amen. Yes. Ang atong kutay sa mga Santo Papa from St. Peter hangtod karon si Papa Benedicto 16 ika-265 na nga Santo Papa sa Katoliko. Inig-trace nimo sa Catholic Church, siya lang ang simbahan nga doon ay klarong history nga makatrace ka. Ang uban kalit tunga, marag uhong nakilatan, kalit tunga, no? Sa mga katuigan kini karon ng bag-o. O sa may connection, dili ka ka-connect. Nabitaw ko example, di man sa imong pagpangtira, pero kini example lang nga magkakatawa kita nga ang true church founded by Christ was in Jerusalem. Pero ang history sa Catholic Church matrace man nimo from Jerusalem ngano ni abot man sa Roma. Tungod kay si Jesus Christ mingon, panlakaw kamo sa tanang katawon sa tibuok kalibutan, himuas lang ako mga tinunan ug bunyagi sa ngalan samahan sa anak Espiritu Santo. So gikan sa Jerusalem ngadto sa tibuok kalibutan, from Jerusalem di man padong dito sa Roma, matrace man na to. Roma 1 City, matrace.
Gikan sa Roma ngadto sa Espanya, matrace ba? Matrace. Roma 15:24 ngadto sa 28. Matrace. Dinis Pilipinas, kinsa nagpaila-ila nato nga dunay Jesus Christ. Wailain ang Espanya. Nga maos las Ferdinand Magellan, nga dunay daang pare si Father Pedro Valderrama, unang misa dito sa Limasawa Island. Sa misa na introduce nga gimisa gud, pinaagi kanya diha kaniya uban kaniya. Nya mingon Ginoong Hesukristo nag-ingon kas mga apostoles, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ang akong kalinaw ibilin ko kaninyo. Sa to pa, Jesus Christ, the name Jesus Christ was introduced to us by a Spaniard priest, Father Pedro de Valderrama. Amen. So if we trace back the history, klaro ka nagtataw nga ang history sa Roman Catholic Church mo sangpot ngadto sa mga apostoles, ngadto sa Ginoong Hesukristo. Di pa ning uban nga di pa unsa ba lang nga ingon gito natukod sa Amerika kay ni ay sabag ako bag i-mention ng relihiyon ha. Doon ako dokumento noon pod, pwede man ako i-mention kining isang example lang, Sige, bro, Church of patayan, Jesus Christ Latter-day Saints. Ang ilang libro maingon nga dito sa Jerusalem si Jesus Christ niya pagkahuman namatay, nabanhaw ni adto kuno sa Amerika. Ko kalisod ning kalakiya. Di man mo coincide sa non-sectarian reference. But the Catholic Church, we can prove through the Bible ato maprubahan pinagis Biblia ang history, and that will also be coincided by the non-sectarian reference. World History by O'Brien, World History by Webster, Encyclopedia Britannica, the New Book of Knowledge, musuportar siya. Pero kining uban, wa gyud suportar eh. So, pag angkon god ang authority mo i-questiono na to, ug dunay magsangyaw-sangyaw mo nga, paunay tinuod Jesus Christ ni. Ingon ba yung Biblia? Bisa pag magdala-dala sa ngalan Kristo ayog tuo. So, nganong mutuo man ko nining usa ka pastor karon nga nagwali sa ngalan ni Jesus, nga mutunga ra ba mga mini nga mga magtutudlo? So mo na mo question ko diin ka mag-authority sa imong pagtudlo. Kinahanglan nga dunay authority nga gikan gyud ka na subay-subok gyud ngadto kan Jesus Christ. Kay manunga man mga mini nga magtutudlo, wa gani kay authority. Di gani subay sa otoridad gikan ni Kristo. Lisod. Muna nga akong karohon ang mga Katoliko na minaw ron, usahay di nakaita well-versed Biblia, sige na lang. Una-unaan ninyo kanunay nga kining maong simbahan di ni masayop in matters of faith and morals, o kanang gitudlo aning maong simbahan mo itong tuuhan ngano man si Kristo ang ulo, Colosas 1:18, Efesos 5:23, Efesos 5:25, ug ang simbahan mo iyang lawas, ug siya ang muluwas sa simbahan niya mo iyang lawas. That's why the church is infallible in matters of faith and morals, because Christ is the head of the church. Ang simbahan mo iyang lawas, so si Kristo di man masayop, therefore ang church dili masayop. Ikaduha, church is the foundation of truth, matod pa sa Timoteo. O ikatulo, mingon si Kristo, pasalig siya sa diyang gitukod niyang simbahan nga unang nagkompose ini mga apostoles. Iya ginan sa San Mateo 28:19-20, panlakaw kamos tanang katawan ngadto sa tibuok kalibutan, o bunyagis ka sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Og timan ako mag-uban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kining simbahan nga tinuod giubanan ni Jesus Christ sa tanang adlaw, sumunang di masayop. Muna kamong naminaw ng mga Katoliko, ug wa man gani mo well-versed Biblia, ay nalang mo og kanang entertain anang uban niya. Ala mo ni kay alkansyon ta usahay, labi nang uban niya nga way tuon, no? Tuuhin na lang. Nga kining maong simbahan nga magtinuod, di ni masayop. Yes, praise God. Maayo ka itong pagkapalapnag ni Attorney Rofil, mga kaigsuunan. So ato silang hangyoon sa dili pa nato sila buhian kay alas 9 maingon naman sila daan nga mulakaw sila para dili sila mo mabiyaan sa biyahe. Do na kitay duha ka pangutana sa dili pa nato sila buhian. So ako ning i-address una ni Brother Noe. So kanang unsa may inyong ikapaambit karon sa mga tigpaminaw kanato karon, kay kita nasayod nga dunay mga listeners karon nga na they belong to different denominations. Nga kanang naay plano nga they are planning to be converted, or unsaon ninyo sila pag not really pagdani, unsaon ninyo sila pag draw, how can you draw the listeners to the Catholic faith, or those who are still planning to convert? Now,
we have instruction from Cardinal Vidal nga kung dunay mga pastor nga mobalik sa simbahang Katoliko, dili ipaabandon ang ilahang mga flock. Yeah. No? Kay kung mo-abandon sila, mabiyaan ang ilang mga flock, so lain ang pastor mo take over nga walay desire to return to the mother church. So gently and slowly we will while we are having a formation under the Catholic Church, pareha sa naitabo karon sa 76 ka mga pastor, dunay little by little kuang gitawag nato formation niya. At the same time ang mga pastor ato pong gi-encourage nga maghimo personal study, no, asking the guidance of the Holy Spirit. Sama sa unay tabo nga usa ka pastor for 15 years, dili basta-basta nga ako ang pagdesisyon nga magpabunyag o magpa-confirm sa simbahang Katoliko. Kaya nga akong pamilya puros protestante, akong mga igsoon mga pastor o pastora niya, akong mga sponsor benefactor puros tuwa sa Amerika. But when I understand all the truth nga ang Katolikong simbahan, ang fullness of the truth is belongs to the Catholic Church, I made my decision last October 5, 2007 and accept the sacrament of baptism. So ang akong panawagan sa mga pastor nga mamalik na ta sa inahan ng simbahan, no? We will return to the mother church because ang desire ni Jesus Christ sa John chapter 17 for unity, dili na siya ma-realize by establishing another church. But to realize the unity desired by our Lord Jesus Christ in John chapter 17 is not by establishing another church, but to return to the mother church founded by the Lord. Amen. No? Nga mamalik tas inahang simbahan. Kung arita diri magwali wa may magpugong na to, malipay maganing pare nga dagang magbuwali sa mga kabaryuhan. Tinuod. Moyon sila, unsa man mo pagkabuhi diha o makatoliko nami, nabuhi pa manganita nga kontra nato si Mama Mary ug ang mga santos gibuhi manganita, unsa pa kaha nga amiga na nato si Mama Mary ug ang mga santos, no? Pareha na ko karon nga bisan to daghang ko problema nga naagian pag convert nako, nagibuhi man ko sa Ginoo. Tinuod sa first year guba-guba nga akong hinapay sa unang tuig, pero ikaduhang tuig naiuli ra gyapon ang akong mga hinapay, no? Kay gipaiuli sa Ginoo ang mga grasya, di ba? So mo na nga dili ta mahanlok, testingan man gyud ta nga magkalisod. Kay kanang testing di ta madlok, mao bitan naman sila nga, oy brother Noe, unsa man nimo mga pastor nga namalhin sa Katoliko nga apilti nam ng lisura, nako kinahanglan na silang mo undergo og kalisod aron matestingan unsa ang sincerity silang conversion. Kay kung tagaan din na nato silang kapital, dili nato ma-tested how genuine is their conversion. Yes. That's why sa una, mura kong maratol na i-convert. Unsaon man nga gipapahawan mo silang simbahan, di ta maratol. Ako bitaw, wa man ko matestingin kung sa baluto po kung akong pagka-convert. Kung wala gyud ko ni undergo sa 1 year nga testing nga usahay, o maglugaw-lugaw na lang pamahaw, maglugaw-lugaw paniudto, nagtanom-tanom lang mga tangad, agbati kamunggay. Pero dako day kay kalipay kay atong mga usa ka tuig nga agbati kamunggay lay sudan ni hiyos ang bilbil unya ni slim unya ni gwapo. Okay, kung atong panahon na nagpadayon tong sigig dawat og dollar sa pastor pa, dako na kay bilbil, dako na kay tiyan, karon luod na kay tanawon maguhali. Ora gumba, bro. Mao na nga doon na day purpose ang Ginoo nganong nga nakaagi ta makalisod kay dili lang day kita ang concern sa atong body, concern pud ang Ginoo nga kung nag-concern ta nga mag-slim atong body, concern pud ang Ginoo manang usahay adjust-adjustan si Ginoo ang mga blessings di kay padaghanan kay magsige man tagkaon sa mga tambok, mga litson, baboy ana muna nga dali kay tambok muna nga ang kana mga grasya usahay kuan si Ginoo adjust kay concern sa ang Ginoo sa atong body. Amen. Nga healthy ta muna nga ang panawagan, ang mensahe, mamali kita sa inahan nga simbahan. Attorney Rofil, atong paminawon ang imong unsay imo ikasulti, unsay imo ikapaambit. Kining garbo mo ni ang mother of all sin. Yes. So sa dihang nakat-on ka na, sa dihang imong gi subay ang Biblia o nakaibaw kas kamatuoran, ayaw na paglangan. No? Balik na sa matuod nga simbahan. Usay garbo mo tagod niya, uwaw ta ba nga? Bidano niya, pas-pas pa kay kubo mawali kani Antonia karon sa pagkasulti nila nga diyan ako simbahan Katoliko. Ayaw. Once imo nakita ang kamatuoran, ayaw na paglangan. Nga naman, lisod laging pangitaon ng tao mawaas kahayag. Mas mayo pa yung tao mawaas kangit-ngit kasayon pa. Yes, Dance Cristo na dupa sa cross. Mingo mo siya, Pater ignosi ilis non inimsyon quid fashion. Amahan ko pa sa iluwas sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Nakita ang nasayod na.
Niya human magpabungol-bungol gyapon talisod. Si Kristo mismo may nag-imbita na to sa San Juan 10:9, kama 16, ingon siya, ako ang pultahan. O kung kinsa ang gusto mo sulod, siya makasulod o siya maluwas. Asa man ta mosulod, nga mas Kristo din eh. Si Kristo ang ulo, ang simbahan mo yang lawas. Kolosas 1:18. So sa ato pasulod ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ngano man si Kristo maoy muluwas sa simbahan nga mo yang lawas. Efeso 5:23. Di ta maglangan-langan kay lisod ng malangan ta, no? Ya ibaw ka karon ang adlaw sa kaluwasan. Ato pasayod gud og kwan. Ang ato nahibaw tan tao nga naatay padulungan niya mo na kitang tanan sayod ta nga tungod lagi kay Roma 5:12, Roma 3:16 at 3 Roma 5:12, Roma 6:23 nakasulod sa kalibutan ng sala gumikan sa usa ka tawo kang sala nagdalag kamatayon busa mikaylap ang kamatayon tus tanang katawan kay nagkasala ang tanang tao. Nahibaw ta na miskaylap ang kamatayon tus tanang katawan kitang tanan padung ta didto. Pero ang wa na to masayre kanusa og asa dapit. Mo na wa to sayre. Payon nga kitang padung kita na mapupos og kinabuhi namang gina. Apan wa ta masayod kanusa og asa. So nga nung maglangan-langan man tangol ba ta masayod? Ang atong Ginoong Kristo nag-imbita na kuno nay. Dugay na kuno imbita ninyo ako ang pultahan suod mo. Una panahon sa lunok nga din si Noe nagtukod og arka ingon sa mga tao suod mo naman luwas taon mo suod mo. Wa gib suod ng uban, nabugol-bugal pa. Napag-abot sa lunok, disgrasya silang tanan. Pero karon di na magsilbing arka ni Noah tungod kay ang arka ni Noah may lang to panahon ni adtong tubig pa isilot. Karon nga kayo na magsilbi kung gusto kang mahimong sinugba. Pero karon di naman busa ni ay matuod simbahan gitukod Ginoo aron adto ta mosulod. Mao kini ang bag-ong arka sa kaluwasan nga ang mosulod maluwas. Kay siya mo ay muluwas sa iyang lawas nga mong simbahan. So karon mga igsunan nato nga naminaw ron ay na paglangan ayaw og ipataas ang garbo labi na sa imong pagbasa sa Biblia sa imong pag-estudyo sa balang kasulatan dawata ang kamatuoran o unya sa sayod na ka ayaw kuan lahi ra ba ng inosente lahi ng ignorante mayon kag inosente tinuod yung wa ka kasabaw mo nang posible pagpasaylo nga Ginoo pero kung ignorante kang nahibaw ka na nga mao gana nya wa ka gyud nagpabungol-bungol ka delikado kayo kasi din Kristo nagdupas cross baliko nako ingon siya Pater ignosi ilis non inimosyon quid passion amahan ko pasayloas la kay wa sila masayod sa ilang gibuhat kakuyaw ay kung nasayod na kandaan nya nagpabungol-bungol ka. Yeah. Amen. Okay, mga kaigsunan, diha natapos ang atong pakig-abi-abi sa atong mga bisita, pero dunay ikasulti sa ikadugang si Sis Imelda. Before dagway ani Brad no nga mo lakaw gyud mo. One question lang, what triggered you to be a convert? Unsay nakatukmod nga you embrace the Catholic faith? Doctrinally speaking, number one, na akong naklaro nga all doctrines of the Catholic Church is biblical. Okay. So in my research, it's biblical. So the more ko nagtuon sa history, the more ko na attractive sa simbahang Katoliko. So mo na nga ako personally, dako kay kong kalipay, dili na ko ma-express ang akong gratitude sa Ginoo nga nakasabot ko sa kamaturan og niya anak ko sa simbahang Katoliko. Mga mahal kong kaigsunan, among i-promise nga mobalik mi dinhi kay kung nahibaw pa lang mi nagdali-dali gyud mi ganiha ron makasugod sa alas 8. Pero maabot ang panahon makabalik mi diri Sister Amy and Sister Tess og magpadayon mo padayon mi sa amo ang paghatag sa mong testimony sa mga hinungdan ngano nga nadani ang among kasing-kasing nga mobalik sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Any last comment? Okay, so sa ako sad mao gyapon kani kung magbasa tamo bitaw sakto man tong ingon nga magbasa ka gani magtuon kag ganik insakto adto kag tugpas ka matuoran. Nya yang pangingon sa Ginoo nagbasa nimo history og Biblia. Mabasa ka makaugdang ka balik gyud ka tinuod. Unya sa diha nakasabot na ka matuoran ay langan mo na ako nga ngano na convert man ta balik sa matuod nga simbahan kay mao man ang kamatuoran. Dili maayo sakit man tuod tungod kay mauwaw ta primero ba. But there's nothing hurt like truth kuno matod pa. Yes. Unya ang kamatuoran mo may maghatag kagawasan. Sunindot kayo. No unya daghan nga mga testimonya ana katong Rome sweet home magtiayon nga kwan. Kasaysayan is Kathan. Uskibalihan. Mausad sagay sigis lag gyud og basa ato sa mga
mga dagkong library hasta si Paul Whitcomb nga perti niyang basa 32 katuig siya na ministro sa Methodist Church of Presbyterian. Lisod man kay imong tason pa imong garbo kay namor ka mo basa, namor man ka makahibaw nga Tinuod. pida no. Ang Katoliko mo di tinuod no. Nya maglangan ka pa. Amen. Og akong advice usab sa mga pastor nga prayan ako sa una nga kita ang mga pastor hilig ngitag lukso-lukso og bersikulo nga katong muuyon sa tong doktrina. Ang akong panawagan nga di na tamsig lukso-lukso kay tingali na sige na tog lukso ma-slide ta no, madisgrasya ta no. Mo na nga ang akong panawagan mga kaigsunan ganiro na tog basa ang Biblia Gawas aron nga na dili diyang ta matuod, masayop. bro. Amen. Okay, magsige na tag lukso-lukso ba nya may slide niya tagadugaya no, di biya ta makasiguro sige na tong lukso no. Kung mahilo na ang atong pagtugpa mo na nga sa imong God ako personally ko nga kita mong nga nakigbatog simbang Katoliko ato ra mong pilihon bersikulo nga ni against sa Katoliko o katong bersikulo nga ni uyon sa tong doktrina nga unta mga kaigsunan di na aton nang hunungon no. Pasultiyon atong Biblia unsay gusto sa Ginoo, di na to pasultiyon ang Biblia unsay atong gusto. Kay nahibaw ko nga asa ako sa kagulingon sa na magbasa ko Biblia, pasultiyon akong bersikulo unsay akong gusto. Una akong panawagan, mamalik na ta sa simbahan na gitukod sa tong Ginoo sa simbahan Praise Katoliko. God. Hallelujah. Maayong gabi og Maayong gabi. salamat. Okay. Mga kaigsuunan, dini na lang gyud kita kutob, no? Kay dili na gud ta pwedeng mo kuan pa mo extend pa kay wala naman po may iangay ikapaambit ninyo kay sila ra man gyud among giimbitar karong gabi una. So atong pasalamatan si Brother Noe og si Attorney Rafael nga ang naatay texter dili nga kailagod siya sa imong tingog attorney nga sa DYHP kuno ka nga straight to the point from Sinaida. So siguro doon tayo mga listeners karon nga familiar po kaayo ang tingog ni Attorney Rafael. So mga kaigsuunan, daghang kaayo sa inyong daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo og kami tanan diri sa estasyon nagpasalamat usab sa atong mga bisita nga unta ang inyong testimonya makadala og daghan pang mga kalag balik ngadto kang Kristo og ngadto sa tinuod nga simbahan. So may you be blessed, your family and your ministry. Amen. Yes, Amen. thank you very much. Amen. Salamat kay Okay. Sister T, Sister Amy. O tanang suking tigpaminaw. Daghang kayong salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. What a journey it has been. The end is not in sight. Dinhin na lang kita kutob sa atong tulumanon, panaw sa pagtuo. Hangtod sa sunod higayon, sa samang taknaw gistasyon, kining inyong mga higala moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ug manalangin ang Dios kanatong tanan. I won't let the darkness in. What a journey it has been. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Oh,
Let me see you face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power